Senator Erwin Tulfo, pinapakan sila ang nakatakda ng Blue Ribbon Committee hearing sa flood control ngayong araw. Divided by 2, that's 12 plus, 11 plus 1 is 12. So we have a quorum. Yung sinasabing 13, yun po ay kung kumpletong 24. At dalawa po sa amin, yung isa nagtatago, yung isa nakakulong. So we only have, ang bilang po ay 22. So divided by 2, yung sabi po na majority, para makuha majority, divided by 2, so that's 11 plus 1, and that was Jesus Cordero nga po arriving today. So na-break po yung impasse when Senator Escudero showed up today, because ang sinasabi niya po sa amin, he doesn't believe anymore on what they're fighting for. Number 2, there will be a Blue Ribbon Committee hearing on Monday. We are just moving the scheduled date from tomorrow to prepare all members. Matter of fact, I declare and I manifested that all members of the Senate, be in the majority and the new minority now, they are all members of the Blue Ribbon Committee, para wala pong masabi na ika nga may hocus-pocus. Now, pertaining to those invited resource persons, hindi po ako sang-ayon because we have to review these people. May sasabihin po ba talaga? Mayroon po bang i-disclose? We have to review this. Number 2, the proper way to invite resource persons, you do not give it out to the media. You give it to the members first. Ang nangyari po kanina, yung lista na sinasabi nilang invited sa Blue Ribbon, hindi po dumaan sa tamang process. It should have been given first to the members para kung may idadagdag, may ipapabawas doon, sabihin hindi, wala ito. The members should have been consulted. Kaya you have to give me time until Monday next week kung sino po at yung oras po at exactly 9 a.m. on Monday, there will be a Blue Ribbon Committee hearing. Thank you. Isang magandang umaga mga kabayan, Luzon, Visayas at Mindanao, at pati sa ating mga overseas Filipino workers na naguguluhan na ngayon ang Pilipino sa nangyayari dito ngayon sa Senado. Mga kabayan, binibendalo na po talaga nila itong bansang Pilipinas. Martial law na ba talaga? Bakit takot na takot kayo dito sa flood control hearing? Ngayon mga kababayan, pinipigilan na naman nila nitong si Erwin Tulfo, itong bagong halal na Blue Ribbon Committee chairman. O ayon dito mga kababayan, sabi niya, hindi po natin ipinapakancel dahil gusto nating i-cancel. Ipinamove po natin. Grabe ano? Sinabi ni bagong Senate Blue Ribbon Committee Chairperson, abay, buot-buot, bagong chairperson ng BRC na si Erwin Tulfo, na pinakansila na niya ang nakatakda sanang pagdinig ng committee kaugnay ng flood control projects sa Huwebe. Ngayong araw po ito, mamaya, no? Paliwanag ni Senator Erwin Tulfo, iuurong lamang ang pagdinig sa Lunes, June 8. Bakit nyo kasi pinipigilan? Kung talagang kaisa kayo dito sa usapin sa pag-iimbestiga ng flood control projects anomalies, bakit nyo hinaharang? Gayong ilang araw na yan nakaset. Bakit parang natatarantado kayo na pag ang flood control na pinag-uusapan, parang lahat kayo dyan, parang sinabuyan kayo ng asin. Parang nangangati kayo, hindi kayo mapakali. Ano man problema kung magkaroon ng hearing sa flood control na kung saan ang mag-iimbestiga, ang mamumuno ay si Senator Pia Cayetano at si Rodante Marcoleta? Bakit takot-takot kayo, Dahil ba sa darating ang ex-Marines? At yung iba, itong si Erwin Tulfo, ano ba? Meron bang tinatago? Yung party list ninyo, baka meron bakit naman? Ang taong bayan kasi, hindi nyo na malilinlang. Klarong-klaro na po na masyado kayong halata na sa mga lihok, sa mga galaw ninyo.
Ha? Di ba? Kung wala kayong tinatago, bakit gumagawa kayo ng hakbang na hindi nasusunod ayon sa konstitusyon? Di ho ba? Gumagawa-gawa kayo ng eksena kahapon na naghalal kayo ng bagong Senate, no? Pro tempore. Tapos, ginawa nyo acting president, itong si Win Gatchalian. Di ba? Sabihin nyo, quorum. Hindi naman kayo quorum. 24 yung mga senador natin. Active pa naman yan. Buhay na buhay. Bakit ginawa yun yung 22? Dahil ba sa tinatakot na ninyo, ginigipit na ninyo, kinukulong na ninyo? Di ba? Ilan lang ba kayo? 11 plus 1. Kasi bubaliktad itong melted na, alam mo yung madali lang tumiklop, walang panindigan. Baka nga involved ka dyan, Senator Chis. Baka lang naman, kasi maraming kababayan natin nagtatanong, bakit ka biglang bumaliktad? Ano ba? Sabi ni Kiko Matching, no, itinanong siya kung paano daw ninyo na-convince itong si Chis Escudero. Ang sabi ni Kiko Matching, mahabang proseso. Mahabang proseso, mahabang talakayan ng panggigipit. How did you convince Senator Chis po? Mahabang proseso, but thankfully he agreed. Thank you, sir. How do you feel lang, sir? A relief for the Senate, Apa. and we hope that this is a fresh start, and Win is most deserving and most qualified. Sir, Kesyo may nakahain ng kaso kay Chis Escudero, ginigipit ninyo para bumaliktad. Pag once bumaliktad, wala nang kaso. Pag ayaw, kakasuhan, gigipitin, para makulong. Ngayon, gumagawa kayo ng eksena, quorum kayo ng quorum, ipaglabag na illegal yung ginawa yung kudeta. Tuloy natin dito. Ito ngayon yung bagong Blue Ribbon. Lahat po kami members na para wala na pong question. They can all attend. Sabi ni Senador ni Erwin Tulfo. Di ho ba, ang Blue Ribbon Committee, hinawakan na ni Ping Lacson. Kung ikumpara mo naman ito si Erwin Tulfo, akala mo kung sino yung magaling. Akala mo kung gaano nakahasa sa investigasyon, lalong-lalo na dyan, sa loob ng Senado. Di ba? Di mas mahamak na may kapasidad itong si Ping Lacson na humawak dyan sa Blue Ribbon Committee. No? Dahil mas mayroon siyang mahabang eksperyensya na dyan sa loob ng Senado. Samantalang itong si Bendalo, walang ibang gagawin ito kundi kabulastugan, pagtatakip. Di ba? So sabihin ninyo, they can attend all. Bakit? Bakit ba yung Blue Ribbon Committee ni Pia Cayetano? Di ba halos lahat inimbitahan na? May mga notices na? Takot lang kayo kasi hindi sa inyo yung kapangyarihan ng Blue Ribbon Check Committee. Yun ang kinakatakot ninyo. Baka, no? Kasi nasa panig yung Brave 13 sa ex-Marines no? Talagang busisihiin nila yan. Hindi naman sinasabi natin na yung bang one-sided, hindi. Ang gustong gawin kasi ng Brave 13, talagang himay-himayin, isa-isahin kung anong nangyari, kung paano nagawa, yung pagdi-deliver, lahat yun, hindi kagaya ng Blue Ribbon ni Ping Lacson, patalon-talon. Tapos gagawa-gawa, kakalabanin pa si Marcoleta. Di ba? Gigipitin pa. Ganun ang nangyari sa Blue Ribbon Committee dyan sa flood control. Ngayon, bakit din nyo hayaan itong Blue Ribbon na si Cayetano na ang PIA ang di ba? Yung chairman dyan, yung sa committee na yan, at saka si Rolante Marcoleta. Di ba? Kung wala kayong talagang ginagawang pagtatago o di kayo takot, bakit din nyo hayaan? Bakit ngayon pinipigilan ninyo? Nako, gulo talaga to no? Posibleng itong ginawa nila, maraming talagang nagagalit na ng mga kababayan nating Pilipino. Klarong-klaro na yung ginagawa nila mga bayan. Sabi dito, susundan lang po namin yung listahan ng inimbitahan nila, iimbitahin din po namin ano hong problema doon. Ang problema kayo, ikaw. Nakaset na yan. Pinaghirapan yan. Tapos,
hindi nyo naman nirespeto na yung mga naimbitahan, na bigyan ng mga notices para dyan sa hearing na yan ay nakaset na din. Nakapag-laan na ng oras. Oh. Tapos ngayon, i-move nyo June 8. Para ano? Para gagawa na naman kayo ng ibang kabulastugan? Oh. Kitang-kita naman ang taong bayan na sino yung pumapanig sa katotohanan. Hindi kayo yun. Kayo ang nagpoprotekta. Ayon yan mismo sa mga kababayan natin, nakitang-kita na itong mga ginagawa nyo diyang sirkos sa loob ng Senado. Ang gustong gawin ng Brave 13, matuloy ang investigasyon sa flood control. All is set today, June 4. Pero bakit ninyo pinipigilan? Bakit ninyo haharangin kung wala kayong tinatagong kasalanan dyan at hindi kayo nakatanggap ng mali-malitang pera? Mga kababayan, abangan natin mamaya itong flood control scandal na sa hearing na yan, na kung matutuloy ba, nawawala ako, so nakakainis kasi ito nangyayari ngayon. No, hindi mo mamawari itong talagang, yan ba yung mga hinalal ninyo? Yan si Erwin Tulfo. Yung mga na dyan sa solid, yan sa SB 11 na yan. Yung 11. Panggigipit. Kaya bumaliktad si Escudero kasi nga, masyadong malamya no? Walang ipinaglalaban, walang paninindigan, takot makulong.